Kabanata 19, Dream. What an awful greeting. Biro ni Nikolai sa akin nang lapitan ko ang lamesa namin na medyo simangot. It all worked out fine. Pagkatapos ng burol ni Leona, umuwi na kami ng Manila ni Mama, leaving Mon in Costa Leona for him to learn how to run the hotel. Si Papa naman bumalik na sa trabaho. I supported Achilles' decision to study in the military academy after graduating high school. At ako naman, namili na lang ng school sa Manila para doon na mag-aral habang hinihintay ang madalang na breaks ni Achilles. We are officially girlfriend and boyfriend, at syempre hindi ko sinabi sa mga magulang ko yon. At mukha ring pagkatapos ng pagkamatay ni Leona Riego, lalong detached si Mama sa aming magkakapatid. She resumed to being with Papa all the time. Meanwhile, my father almost never comes home. Mag-isa ako sa bahay at minsan kapag bumibisita si Kuya Remus, lalo lang nagiging malungkot. He is doing well in running our other businesses but he has developed many unhealthy vices like alcohol and cigarettes. At tuwing nakikita ko ang sitwasyon namin, lalo ako nalulungkot. Dapat ay dito na sa Manila si Mon mag-aral. Lagi kong pinipilit kay Kuya. Sabi ni Mama saka na daw pag nagtapos na siya ng high school. I groaned. Mag-isa siya doon. Napapabayaan na nga ako dito sa Manila na dito umuwi si Mama. Paano pa si Mon na nasa Costa Leona? At least Father is visiting him every now and then. Napatingin si Ramos sa akin habang binubuga ang usok sa sigarilyo niya. Hindi ko alam kung ano ang punot dulo ng pag-aaway ni Mama at Papa. Basta ang nakuha ko sa narinig, sinungaling daw si Mama. Do I believe that? I don't know. Sometimes I feel like I really don't know my parents at all. And Papa? He made her cry for whatever reason. I wonder if any reason could be worth it to hurt the one you love. Inasahan ko na talaga na pagtungtong ko ng kolehiyo at pagsisimula ni Achilles sa military academy, magiging mas madalang ang komunikasyon namin. I know he is trying his best to call me but it's just so lonely whenever he doesn't. Alam kong mahirap talaga pero naiinis ako na nahihirapan ako. Wala bang paraan para magkita kami lagi? Gumawa naman ako noon ng paraan na sa Costa Leona na magkolehiyo. Mukha ring papayag si Mama nun. It's just that the turn of events made her a bit detached that she couldn't care where I end up for college. Kaso, pangarap ni Achilles to. All his life, he spent his time working and sacrificing his education and dreams for his sick mother. At kung hindi namatay si Leona Riego, magpapatuloy siya sa pagtatrabaho at pagpapaliban sa sariling kagustuhang mag-aral. Ngayon, kung pagbabawalan ko siya na pumasok sa paaralang gusto niya, then I'm a burden to him. I sighed and sat on the chair in front of Nikolai. How's college? Sa buong taon na yon, isang beses lang kaming nagkita ni Achilles. Ganoon daw talaga pag freshman. Limitado ang break. Mag-isa ako lagi sa bahay. At university bahay lang ang lakad ko araw-araw. Ilang beses ko nang tinanggihan ang mga gala pati na rin ang mga modeling offers dahil sa takot ko na biglang maisip ni Mama na magbulak-bulak ko at pauwiin ulit sa Costa Leona. Kaso, mas madalas ko pa yatang katawagan si Achilles noong nasa Costa Leona siya kaysa ngayon na nasa Baguio lang. Fine, sagot ko kay Nikolai. He chuckled. Ganito ka rin katamlay nung debut mo. Akala ko it will get better in time but boy, I'm wrong. Sinipat ko siya at nginitian kalaunan. I'm just bored. Kaya nga ako bumisita para hindi ka na maboard. Bumuntong hininga ulit ako. Hulaan ko, hindi ako ang gusto mong bisita. Sinimangutan ko ulit si Nikolai. Of course, I want to see you, Nikolai. Bakit ba kasi ayaw mong lumabas? Pinagbabawalan ka ba ng boyfriend mo? Wala naman siya. Kung hindi mo sasabihin, hindi niya malalaman. Hindi ako ganyan. That's low-key lying. At hindi naman ako pinagbabawalan ni Achilles. Wala lang akong ganang lumabas-labas. Ba't naman wala kang ganang lumabas-labas? Natigilan ako sa tanong ni Nikolai. Tama nga naman siya. This is why I'm lonely. I stay in our house alone. Wala ang parents ko. Naghihintay lang ako lagi sa tawag ni Achilles. At ang mga kaibigan ko sa school, tinatanggihan ko kapag nagyayayang lumabas. Kahit si Marcos na dito na rin ngayon nag-aaral para sa kolehiyo. There, I said after replying to Marcos' message a while ago. There? Si Nikolai. Lalabas na ako mamayang gabi. Inaya ako ni Marcos kanina. Pumayag na ako. Saan naman kayo? Kumunot ang noon ni Nikolai.
Oh, just some random clubs he likes. Nandoon din madalas ang ibang classmates ko kapag free time. Kaya payag na ako. You're right. I need to loosen up. Wow, idea ko yon. Bakit hindi ako ang kasama mo? Nagulat ako sa sinabi ni Nikolai. Busy siyang tao at ilang taon din ang agwat namin kaya hindi ko inasahan na may panahon siya para mag-bar. Do you have time? I asked hesitantly. Of course, I won't be here if I didn't. Then you're free to be with us later. With your friend? Medyo iritado si Nikolai. Muntik ko nang makalimutan na ayaw niya nga pala kay Marcos. Nikolai, Marcos is fine. Payag ang boyfriend mo na magkasama kayo nun? May gusto siya sa'yo, Marem. Ang tagal na nun at mabait naman siya sa akin. He never took advantage. We're friends. I trust him. At ayos lang naman yata kay Achilles. Alam niya naman na magkasama kami minsan sa school. This is different. You will be in a bar with him with alcohol. Then I won't drink. Where's the fun in that? Tinitigan ko si Nikolai bago nagtipa ng mensahe kay Achilles. Sanay na akong hindi niya nare-replyan minsan. He's such a good follower of rules that he won't even dare to break them for me. Minsan kasi, bawal ang cellphone at hindi niya man lang binabali ang rule na yon. Ako. I went out today with a friend at mamaya nag-aya si Marcos na lumabas din. Sasama ako dahil bored na ako sa bahay. Of course, walang reply kahit pa noong nasa bar na kami at nagkita na ni Marcos. Finally, Marcos said happily as he sat beside me. Sa kabilang side ko, si Nikolai na medyo hindi pa rin komportable kay Marcos. Lagi kitang niyayaya, ayaw mo, buti at sumama ka ngayon. Malaki ang ngiti ni Marcos. Compared to Nikolai, Marcos is boyishly handsome. With his white polo shirt and dark jeans, he looked very youthful compared to the man beside me in his t-shirt and jeans. Nikolai convinced me, sabi ko sabay tingin sa katabi. Bahagyang umiti si Nikolai sa akin pero halatang ayaw niyang tingnan si Marcos. By the way, Marcos, this is Nikolai. You've met him before. Hi. Si Marcos na agad naglahad ng kamay kay Nikolai. Ang supladong si Nikolai naman tiningnan lang ang kamay ni Marcos. Maingay sa bar pero halos ramdam ko ang katahimikan sa maliit na crowd namin dahil sa tagal ni Nikolai tanggapin ang kamay ni Marcos. Marcos Saldivar. Si Marcos na nagsisikap na magpakilala. Nice to meet you. Si Nikolai na saglit lang kinamayan si Marcos at nag-iwas agad ng tingin. Do you have a problem with me? Nakangiti si Marcos nang itinanong iyon. Nasa gitna ako ng dalawa, nakaupo. Napahilig lang ako lalo sa backrest ng sofa dahil sa usapan. Kinabahan ako ng konti dahil medyo critical ang tanong ni Marcos pero alam ko namang wala lang yon. No. Simpleng sinabi ni Nikolai sabay inom sa in-order niyang inumin. Really? Sa kasaliwan na palang ramdam ko na may galit ka sa akin. Marcos, saway ko dahil nakitang medyo nairita si Nikolai sa sinabi niya. He's just that way, medyo suplado. He has no problem with you. Or maybe I have. Si Nikolai. Nagulat ako at bumaling kay Nikolai. Alam kong iritado siya kay Marcos pero hindi ko inasahan na sasabihin niya iyon ngayon. Anong problema mo sa akin? Natatawa si Marcos at mukha namang hindi galit pero kinabahan pa rin ako. Will you two stop it? Pareho ko kayong kaibigan. Minsan na nga lang akong lumabas, ganito pa? I have no problem with him, madam. Siya ang may problema sa akin. Si Marcos. Nilingon ko si Nikolai. For starters, I find you loud and annoying. Nikolai, saway ko sa nasa kaliwa ko. I'm just telling the truth and hopefully he'll stop being one. Nalaglag ang pangako sa sinabi ni Nikolai. Napainom siya sa inumin niya at natawa naman si Marcos. Mabuti na lang at kung gaano kasuplado at galit ni Nikolai, siyang kagaan naman ni Marcos. I'm sorry if you find me that way. It's just that I'm not a boring person. Are you saying that I'm boring? Agad na agresibong bawi ni Nikolai. Agad din nagtaas ng dalawang kamay si Marcos. No. Saying that I'm fun doesn't mean that you're boring. Marem! I heard someone from the crowd. Bumaling ako at nakita ang mga seniors na kaibigan ko noon. Sa gulat na nakita ko sila rito, agad akong tumayo at nakipagkamustahan. Saglit ko nakalimutan ang mga kaibigang nag-aaway. Anyway, I find their argument petty, kaya hindi ko na lang din talaga pinilit na pansinin iyon at pinagpalit ko sa pagkwentuhan sa mga kaibigan. Oh my, you're so pretty now! Puri ni Amelia.
Thank you. I heard nanalo ka raw sa school ng pageant last year. Sayang, ikaw sana yung first kung hindi ka lang lumipat nun, we'd support you. Oo nga eh. I landed an internship under Royo kaya I'm Dubai-based now. Oh, ang galing na designer nun. Pero ang bongga ng gown mo nun, talagang pinaghandaan. Ngumiti ako nang naalala ang suporta ni Tita Domitilla sa akin. By the way, Jenny is now working under her grandpa sa network nila. She can recommend models din to premium designer brands. Kinagat ko ang labi ko dahil yon ang ayaw ni Mama. I know your mother dislikes it, pero it's a luxury brand that's opening here in the Philippines. Nirecommend nga kita kasi wala naman akong kilala na magaling at high-end model dito. Si Jenny sa tabi niya. Naku, sayang! Subukan mong tanungin ng mami mo at baka naman pumayag na. It's a luxury brand so it's big. Matagal ang naging usapan namin. Medyo nabuhayan din talaga ako dahil doon. I realized that maybe it's what I needed. Friends. I don't have someone at home at si Achilles naman abala sa school. If I wait for him all the time, I'd be bored. I must have my own life to kill time. Kaya sa gabing yun lang, naging interesado ulit ako sa offers. The crowd who praised me for being beautiful and elegant reminded me of how I got into it in the first place. The attention is such a pleasure. I was introduced to a lot of people at lahat sila kilala ako at gusto rin akong mas makilala pa sa personal. Ang gwapo ng kuya mo, classmate ko siya noong college. Too bad may girlfriend na. Natawa ako. Girlfriend pa lang naman, kaya malay niyo maghihiwalay din. That's because I think Agnes isn't really into my brother. Marami pang tinanong sa akin, sobrang daming pinakilala. In an instant, I was the star of that evening. At lalo pa dahil kasama ko si Nikolai. Apparently, he's a sought-after bachelor. Hindi naman kami pinag-isipan ng masama dahil kasama ko rin naman si Marcos. Sa gitna ng tawanan at pakikipag-usap, saglit kong nakita ang cellphone na umiilaw. I looked at the crowd and then excused myself for a while so I can answer finally Achilles. Hello? Sabi ko nang nakalabas na sa bar. Sorry, he sighed. Ngayon lang ako nakatawag. Ayos lang. Nabasa mo ba ang message ko? Oo, asan ka? Marahan ang boses niya. Kinagat ko ang labi ko. Just some bar here in Makati. Uminom ka? There was a hint of playfulness in his voice. Hindi. He sighed. You can drink a bit if you want. Huwag lang sobra na hindi mo na kaya. Natigilan ako. Honestly, I expected him to get angry and be possessive. At ngayong ganito siya, medyo nasasaktan ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kasama mo si Marcos? Oo. And, we have friends here. I reunited to some of my friends before at, my modeling offers. Anong klaseng modeling? Luxury brand daw. Papayag ba ang mama mo? Hindi ko pa naman alam kung tatanggapin ko. Gusto ko naman pero pag-iisipan ko muna. Magpaalam ka muna sa mama mo. Hindi mo ako pagbabawalan? I finally give in to the hurt I'm feeling. I feel like he's too loose on me. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko. Para bang hinahayaan niya ako kahit pwede naman niya akong pagbawalan. Hindi ko alam kung magugustuhan ko ba kung pinagbabawalan niya ako, pero hindi naman ako masaya na parang wala lang sa kanya ang mga iyon. Bakit naman kita pagbabawalan? He asked in an amused tone. Wala lang. Medyo bigo kong sinabi. Alam kong bored ka. Kinagat ko ang labi ko. At gustuhin ko man na magkita tayo lagi, hindi pa pwede sa ngayon. You're young and you have all the opportunities to have fun. And you deserve it, so... Are you saying that I should do the same to you? Alin, hayaan mo rin akong magmodelo? He chuckled. Umirap ako at gustong magalit sa kanya pero hindi ko maiwasang ngumiti sa walang kwenta niyang sagot. Awan ko sa'yo. Ano? Natatawa pa rin siya. If I say you can't go to bar and drink, will you? No, agaran niyang sagot. Ngumuso ako. Bakit ako pwede? Cause you're bored and I can't be there to ease your boredom. Uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Kinagat ko ang labi ko at mas lalo lang nadipina ang matinding pangungulila ko sa kanya. I miss you, bud, I said and bowed my head.
I can't believe I'm tearing up just because I miss him. Parang pinipiga ang puso ko habang pinipigilan kong huwag maiyak palalo. Hindi siya nagsalita. Para akong sinasaksak habang naiisip na baka naman hindi niya ako miss. O mamaya kaya niya ako hinahayaan kasi wala na siyang pakialam sa akin. Hindi mo ba ako namimiss? Ayaw ko lang na umiyak ka lalo kung malaman mo na gusto na rin kitang makita. Naiyak nga ako lalo, pero hindi pa rin ako mapakali na pinagbibigyan niya ako sa lahat. Matagal bago ko napakalma ang sarili. Hindi siya nagsalita habang kinakalma ko ang sarili, kaya tahimik kaming dalawa sa tawag. Do you want me to quit? He asked quietly after a while of silence. Namilog ang mga mata ko. If I want you to quit, are you going to quit? Yes. Pumikit ako na mariin. I gritted my teeth and pushed myself to say what I don't mean. Don't, tapusin mo yan. Hindi siya nagsalita. Para saan pa ang paghihintay ko kung hindi mo yan tatapusin at kaya ko naman magtiis basta makita tayo lagi kapag break mo na. He sighed. It was as if he really expected me to ask him to quit. And now that I didn't, he's relieved. Thank you. Bumuntong hininga ako. Tuyo na ang mga luha na iniyak kanina. I'll call Marcos to make sure that you're safe when you go home later. Gusto ko magprotesta. Tapos na ba ang tawagan namin? Alam ko naman na kailangan niya pang maagang gumising, kaso nauubos na talaga ang pasensya ko. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Baguhan talaga ako sa ganito kaya hindi ko alam paano pa magtimpi sa nararamdaman ko. I'm with our driver, no need to call him. Then, to make sure you're not dancing with another man. Umirap ako dahil agad namang nabuhayan ang puso ko dahil lang sa sinabi niya. Asa ka naman, mamaya wala na yung pakialam. Paano kung magsayaw ako ng ibang lalaki? Hamon ko. Hindi siya agad sumagot. Bakit? Umirap na naman ako. Wala lang, pinapainom mo ako, di ba? Paano kung malasing ako? Nang konti, hindi hanggang malasing. Paano nga kung malasing ako? The reason why I'm calling Marcos after our call to make sure you're not going to be drunk. Bakit? Gusto mo bang maglasing? Hindi ako agad nakasagot. I sighed and realized I'm being petty. Hindi naman, at hindi rin iinom. Siya naman ang hindi sumagot. Nakikipag-usap lang sa mga dating kaibigan at sa offers nila sa akin from designer brands. That's all. Magpaalam ka muna sa mama mo tungkol sa pagmamodelo. Umirap na naman ako. Nakakainis talaga. Kapag nakahubad lang ang bawal sa akin. Aniya at natawa na naman. Uminit ang pisngi ko at bigla na namang nabuhayan ang tridor kong puso. How about bikini? Hamon ko. Why? Are you going to wear one in those offers? Medyo sumeryoso ang boses niya. Bakit? Bawal ba? Pag-iisipan ko. Pag-iisipan mo? Paano kung nasa beach? Eh di kailangan nun nakabikini. Pwede namang mag-t-shirt sa beach. Natawa ako at naalala ang mga kaibigan niya noon. Are you kidding me? I'm not some probinsyanang ignorante. Kung nandyan lang ako, piniti ko na yung labi mo. I smirked. So ano nga? Bawal muna habang hindi ko pa napag-iisipan. Bakit? Nasa over ba? Seryoso niyang tanong. I sighed. Wala naman. Bakit parang bigo ka pa nawala? He asked in an annoyed tone. I smiled and slightly felt good. Sinusubukan lang kita. Akala ko wala kang pakialam. And I chuckled. I admitted that lightly even when it's taking almost all of my spaces on my mind. Hindi agad nagsalita si Achilles. Para bang kahit na tumawa ako sa inamin ko, ramdam niya ang totoo. Tingin mo ba hindi ako takot na makahanap ka ng iba habang nandito ako? I feel like I am completely and irrevocably in love with him. He memorized me. I don't know how he did it. I don't even memorize myself. Hindi ako sumagot sa tanong niya. Takot na takot. Dugtong niya. I licked my lips as I put my back on the cold wall. Kaya sabihin mo sa akin kung hindi mo na kayang maghintay kasi titigil ako agad dito. Napakurap-kurap ako. It's your dream, Achilles. Of course, I don't want you to stop chasing it. Bakit parang andali lang sa'yo sabihin na titigilan mo agad yan? That's your goal. Dahil kumpara sa inyo, mas mahalaga ka sa akin. He said that seriously. Yumuko ako. I looked at my fancy Louboutins. I can't believe I'm happier outside the bar.
I want you to chase for your dreams now, sabi ko. Para wala na akong kaagaw pagkatapos. Wala ka naman talagang kaagaw. He sighed heavily. My dream is all alone listening to me right now. I smiled a little. Hindi ko alam na posible palang malungkot lalo kahit na tinawagan niya naman ako. Mas lalo lang akong nangungulila dahil sa usapan naming to. Those little calls are the reason I endured the years of not seeing him too much. Minsan kasi sa breaks niya, may mga kailangan siyang asikasuhin sa Costa Leona kaya ay ilang araw lang kaming nagkikita. Minsan din may mga breaks na sa Baguio lang siya dahil may inuutos sa kanya. I didn't know how I survived his early years in the academy. Maybe because I finally had a life too. For some reason, wala nang pakialam si mama kung magmodelo ako paminsan-minsan. O siguro dahil high-end brands iyon at elegante ang mga iyon. I stayed away from pageants and daring photoshoots. Wala rin namang ganoong offer dahil siguro alam nila na hindi ako pwedeng ganoon. Nakapangalumba ba ako sa school habang nag-iisip? I cleared my schedule next week because Achilles will finally spend a whole week here in Manila to see me. Nandito sina mama at papa sa Manila. What a coincidence! An unfortunate one. At dahil may driver at bodyguard ako lagi, dati naman talagang mahirap makipagkita kay Achilles. Maluwang na si mama sa akin sa pagmamodelo pero hindi ko alam kung pati ba kay Achilles, kaya tinatago ko pa rin hanggang ngayon. Marcus? Tawag ko habang nagsusulat si Marcus sa notebook niya. Saan ba maganda mag-date? Napaangat siya ng tingin sa akin. Kamusta si Achilles? Shh! Saway ko. Let me guess, break niya? I smiled knowingly at him. Restaurant, show him around, bar. Madalas kami mag-restaurant tuwing break niya, pero nandito ang parents ko at takot ako na baka may makakita sa amin. Saan ba magandang walang ganoong tao o yung mas pribado? Marcus' lips slowly stretched for a dirty smile. How about hotel? Hotel? Lito kong tanong. You know, may privacy ang hotel room, kayong dalawa lang. At kung ilang araw siya o linggo, at least hindi na siya uuwi kung saan at doon na siya titira. Plus, they got a pool so you can swim there or something. At may kama. Marcus, uminit ang pisngi ko sa mga sinasabi niya. He then laughed. Wala pa naman niyang naging girlfriend kahit kailan. Ano naman? Umirap ako. Virgin pa yun. I can't believe he pointed that out. My face heated. I immediately regret asking for his opinion. Ako rin naman. Then that's better. You two can both explore each other.